Our day 4 in Mongolia. First ever hot air balloon. Let's go! We are here at Inner Mongolia! Guys, nakabili tayo ng konting snacks. Sa K-pop Another girl na tayo. day, another adventure. ride. 1, 2, 3, go! Morning guys, grabe. 5 degrees? Ano na ngayon? May 18 guys. May 18 tapos 5 degrees. Sana all. Hindi kaya ng... Bakit manipis lang kasi yung jacket ko? Nasa loob pa ako niyan ng ng hotel ko. What if pag lumabas ako? Yung mga gamit kasi namin hindi na pinadala dito para nga hindi kami mahirapan. So yung mga big luggages namin nandun na sa bus. Hindi na namin pinakuha. Pinadala lang kami ng isang damit. Akala ko kasi in the past days, parang kaya naman. Dito sa may grassland, siguro kasi parang kapatagan lang siya. Walang nakakabalakid. Balakid sa mga lamig pag umahangin. Sobrang lamig pala, bish. Siguro suotin ko pa isa kong jacket. Ito. Suotin ko na lang yung may windbreaker ako. Pero manipis lang din kasi ito. Papatong ko na lang dito sa yelo. Kasi hindi talaga kaya itong... My God, lamig. Hi guys, nandito na tayo sa... Anong pangalan? Dream County on the Silk Road. So itatry na natin ng hot air balloon. Sabi naman nila the weather is pretty okay. Hindi kasi daw pwede ng super mahangin or hindi rin pwede na walang hangin. Dapat yung perfect na weather. So hopefully makapag-fly tayo kasi kahapon, 'di ba? Trinay namin nung ito-try sana namin ng gabi. However, hindi talaga kaya kasi biglang bumuhos yung malakas na hangin and umulan. So very unpredictable ang weather daw dito sa Inner Mongolia. Parang one time mahangin tapos biglang mawawala, tapos mahangin na naman. So we need to find the perfect weather. Ayan guys, pinapaano na nila. Pinapahanginan. Each time, 6 people around. 5 or 6. Ang isang trip? 5 or 6 lang? Okay. 5 to 6 people lang pala per lipad. Let's go around. Sana makalipad tayo. Sana yung weather maging consistent lang siya na okay. Kasi pag humangin ng sobra, maka-cancel. About half an hour. So guys, may mga accommodation pala sila dito na parang ganyan. Trailer trucks? Ano, pwede na pang Coachella. Tapos dito, dito magpe-perform ang BINI at ang BTS. Charit. Ito yung mga stage. Sige, magpangalala ka sa vlog. Ito yung ating K-pop. Hey guys, 안녕하세요. Daishkimnida. Yoruba din. Nakalipad na yung first batch. 6 lang daw kasi per ride. Ilan kami dito? May nauna pang grupo sa amin. So siguro mga pang 6 batch kami. Ganun. And sana yung weather hindi pumangit. Kasi once pumangit, maka-cancel yung lipad. But yeah, this is it. First ever hot air balloon na masasakyan natin. Pero sa Turkey, di ba? Marami sa mga Turkey. Yan. Sana manifesting makapag-Cappadocia din tayo sa Turkey very soon. Yeah, that's it. Let's go! Okay. Ready? 1, 2. We're here at Inner Mongolia. We are here at Inner Mongolia. 1, 2, 3, go. We are here at Inner Mongolia! Palihog. Nindot. Guys, kakatapos lang natin. Actually, iaangat lang naman kayo niya. Hindi siya kagaya nung sa Turkey. Sabi nila yung sa Turkey daw as in lilipad kayo ng malayo. Dito parang aangat lang kayo. Tapos hindi naman masyadong nakakatakot kasi may lubid, no? So nakatali siya sa baba. Iaangat lang talaga kayo mga few minutes. I think, was it 5 minutes? Basta yan, last batch na kami, dinideflate na nila. Buti na lang umukay yung weather today. At least na-experience natin siya, no? That's the hot air balloon. Di ba sa Pampanga meron din? Sinasakyan din ba yun sa Pampanga, guys? Or lumilipad lang yun? I'm not sure kung sumasakay din sa may Pampanga. baka maanuhan ako. Hindi ba ako maanuhan yun? Breakfast, guys.
Gamay na lang sa lugar mo ba? Custard, guys. Guys, after breakfast, pumunta naman kami dito sa isang area para ma-meet natin yung mga local Mongolian tribes, no. Yung mga pagkain pala dito guys sa Inner Mongolia, huwag kayong mag-expect ng super maraming flavor ha, kasi di ba medyo ano ka sila, parang yung pamumuhay nila na, especially sa area na to, no, parang may mga yurt pa rin sila, mga nomads. So mostly sa mga pagkain nila minsan naka-boil lang, ganun, mga boiled eggs, boiled mais, boiled ganun. Wala siyang masyadong flavor. So baka mag-expect kayo ng mga super mga pad thai or mga ano pa ba, steak. Hindi ganun ha, parang more traditional din yung kanilang way of cooking. But I think that's the beauty of it, na you have to immerse yourself dun sa traditional way of doing it. Tapos ngayon, nandito naman tayo sa another village. Ganyan yung mga villages nila dito guys. So, may mga yurt lang sila. Minsan dyan sila nakatira sa mga ganyan. And we're gonna meet some. Which means as a Najin, which means the sun in the sky. Yes, but I want to say hi at first with a native language. It's Sambano means hello. Sambano. I want to Sabi ni ano, 7 no? Same daw, sabi niya. Ah, same lang? Ah, okay lang, 7. TikTok tayo mamaya. Ah, sige. Anong TikTok natin? People Najin, which means hello everyone, welcome to my home. My name is Najin. So if you can remember, you can call me Cecilia as well. Cecilia. Yes, my tribe named Suoya Aili, which means handicraft tribe. Yes, si Miss Rain. Yung husband niya doon nanonood ng vlog niya. Shoutout sa husband. Ano nga ang husband mo? John. Si Jan. Hi, Jan. Hi, Titi. Tama na kayo. So, pasok tayo sa isang local na house nila, no? Pero no video daw inside. Pero ito yung ito yung bahay nila, mga yurts, no? Sabihan ko na lang kayo kung ano itsura niya, no? Kasi bawal daw mag-video sa loob, eh. So, let's respect their policy, no? Bawal kasi mag-video doon, no? Pero ang dami namin natutunan about their tribes, no? So, dito pala, kapag, for example, namatay yung kanilang mga elderlies, di ba sa atin, kapag namatayan tayo, parang sad tayo, umiiyak tayo. Sila daw dito, sa Inner Mongolia, hindi sila umiiyak kapag may namatayan. Kasi parang feeling nila, nakasmile sila kasi feeling nila, the people have lived a good life. That's why daw yung mga elderlies nila, sobrang inuuna nila. Mas priorities nila yung mga elderlies kasi feeling nila, mas lesser na yung time ng mga elderlies than the mga bata. So mas pinapasaya nila muna ng mga elderlies para pag nawala na sila sa mundo, nakasmile na sila. Tapos wala silang mga ano dito, yung mga libingan, wala silang mga ganun. Kasi kapag namatay ka, pinapapunta lang nila sa grasslands. Tapos yung mga wild animals, kakainin na lang yung body mo. Di ba? Kung isipin natin, ang cruel naman yun. Pero actually yung paniniwala nila is noong nabubuhay tayo, nag-sacrifice ng life yung mga animals kasi mga Buddhism sila dito, no. Naniniwala sila na nag-sacrifice ng life yung mga animals, kumain tayo ng mga meat para mabuhay. So ngayon na namatay na, for example, yung mga tao, dapat ibabalik, ikaw naman mag-give back ka naman para pangkain naman ng mga wild animals. And then sabi nga nila nung pinanganak ka dito, wala from ashes, diba, ashes to ashes, pinanganak ka na wala kang like from the ash, no. So pag namatay ka, huhugasan ka nila, tapos ilalagay ka nila sa grassland. Parang natural way of lang talaga, magde-decompose ka lang, kakainin ka lang, babalik ka lang ulit sa nature, diba. Nanggaling ka doon, babalik ka lang din doon. Tapos dito rin yung syempre kasi yung mga tribes nila sobrang lalayo, no? So yung schools medyo mahirap. So not everyone can go to school. Most of them daw hindi nakakapag-aral. Pero ito si ate guys, si Cecilia, sa tribo nila dito, siya lang yung nakapag-aral. So siya lang yung nakakapag-English. Siya yung nagsho-show ng ano nila dito, kultura and all that. So ito yung mga bahay-bahay nila, oh. Yan. Bahay-bahay. Tapos yung dating culture nila dito, kasi parang pag taga-tribo ka dito, mas prefer nila makikipag-date ka sa ibang tribe, no? So, syempre magkakalayo daw. Before daw, sobrang hirap daw makipag-date. So, minsan after 2 months, after 3 months of dating, magpapakasal na sila para magsama na sila sa isang bahay. Kasi, ang layo nga naman kung makikipag-date ka, diba? Buti nga ngayon, most of them meron ng mga kotse. Ay, hindi naman not most. But some of them meron ng mga kotse. Ito daw sa tribo nila, may mga kotse na sila dito. So, easier na
pumunta sa isang tribo and all that. Tapos since ito si Ate Cecilia, siya lang yung nakapag-aral, tapos wala namang schools dito. Dati daw nakapagtrabaho siya sa city, pero ngayon bumalik siya dito kasi parang she felt the need to educate the other people here kasi nga wala nakakapag-aral. During the winter, di ba, wala namang mga turista dito. Tinutulungan niya daw na matuto yung mga bata dito ng mga letters and all that. Akala ko itong mga ganyan. Sabi ko siguro mga pang tourist. Ito na pala talaga yung mga tirahan nila, guys. So kanya-kanyang bahay talaga. Ito siya. Yan. Pinatikim din nila kami ng milk tea kanina. Mas masarap yung milk tea nila. A little salty. But ayan. So ang saya, actually ang saya nga parang ma-immerse mo yung sarili mo sa kultura nila. Mas marami ka talagang natututunan. Hindi nga lang siya pwedeng i-video, no? Tapos dito kasi wala silang mga hospitals. Yung mga doctors nila, walang mga doctors dito na mga physicians, ganun. Yung mga albularyo, parang mga ganun, mga albularyo yung mga doctors nila. They also use mga minerals, mga stones for healing, ganun. So, meron din silang mga shops dito, may mga stores. I-explain niya naman yung mga benefits, papakitaan niya kayo kung paano nila ginagamit. And if you read, kanina nag-show siya kanina. And if you like it, then meron silang mga tindahan dito. And yung proceeds ng kikitain mo, it can also support their tribe, no? So, if you wanna support their tribe, you can also do that. But I'm not sure kung pwede pa ako mag-videos dito. But yeah, pupunta tayo sa tindahan nila dito ng mga, yung guys, ito yung mga tinitinda nila ng mga ambers. Medyo on the pricier side. Ito, depende. Ito mga magaganda siguro meron mga 7 to, magkano yun? 60k, no? 60,000. So yan, marami ditong mga shops. Pero hindi naman kayo if-force na bumili. Pero if magustuhan nyo, then go. Bracelets. Guys, may option naman kayo na hindi bumili, no? Kagaya ko, hindi ako bumili. But before, parang nung nag-Shanghai tour kami, alam ko may ganito rin kami. Parang bumili ako doon ng jade at saka gold. Kasi ang alam ko, itong mga tours, kaya minsan mga mura yung mga group tours papuntang China, no? Kasi most of these tours are parang subsidized by the government para magmura siya. And then part of the itinerary talaga is mag-visit kayo ng mga ganito, no? So, ito, one of the places na visit namin is itong Amber Store. Pero at least meron kami natutunang mga history about the tribe and all that. But yeah, hindi naman siya force na need ka bumili. Pero need mo umattend dun sa tour. Okay guys, magbibiyahe na tayo sa next city, which is Ordos. Parang ang Ordos daw, sabi ng tour guide namin, is the richest city dito sa Inner Mongolia. So babay na tayo sa grasslands. Ang biyahe daw is around mga 4 to 4.5 hours. Pero magsa-stop kami after 1.5 hour for lunch. So medyo mahirap. Pwede namang i-DIY, pero feeling ko medyo mahirap kung magdi-DIY kayo talaga dito sa Inner Mongolia, no? I highly recommend mag-take kayo ng tour unless siguro family kayo, magre-rent kayo ng kotse. Kasi parang wala akong nakikita mga public transportation like mga buses or all that. Parang it's mostly grasslands lang talaga. Di ba itong Inner Mongolia niya, sobrang haba niya or sobrang malaki rin itong area na to. Parang sabi nga nila, i-combine mo yung France at Germany, mas malaki pa rin yung Inner Mongolia. So as much as gustuhin ko mag-DIY kasi yung iba mga nag-message gusto nga nila mag-DIY ko daw, pero medyo pwede naman, pero mahirap, especially mag-isa ako. So for now, I recommend na mag-tour kayo para wala kayong problema sa transportation. Guys, lunchtime. Ito yung food natin. Dito medyo parang mas pang modern na yung luto nila, hindi na kagaya nung sa traditional way. Let's go. Ito yung mga tour mates ko guys, lokal lang kanilang atake. Bumibili na ng mga prutas-prutas dito. Tumatawad na. That one, how much? Ay, cherry! That ugly. May free taste? Sige nga, mas tamis? 10 yuan per kg. Cherry yan? 10 yuan per kg. 10 yuan per kg. That's 24 per kg. Half. Half in yuan? Per kg. 10 yuan per kg. 1,000 grams. 10 yuan. Hindi ba yung cherry? Oh, 10 and a half. 10 and a half. 80 pesos half kilo guys. Ay ba? Hindi dyan. Yung alin? Yung kinain na natin. Guys, meron sila mga ganito mga wine na pwede nyong pangbiling souvenir.
58 yuan. So siguro mga 550 pesos. May laman na daw to na wine. May camel wine, may good wine, at saka Ganun. Iba-ibang klase. camel wine, good wine, saka Horse wine. horse wine. Parang ang gandang pang display sa bahay. No? 500 pesos. Yun guys, so pwede kayong bumili. Mga ceramics na mga pang display. May laman ng mga alak din yan, mga wine. Or yung mga ganito, oh. Naka-quick break lang kami guys kasi diba 4 hours yung biyahe. So nagbi-break muna kami para sa driver makapagpahinga din siya. So dito may mga souvenirs. Kung mabibili, ano? Corn. 3 yuan. Ready to eat na to? Ano to? Malaking ponka. Ano to? Ayan. Cheese with corned beef. Kakainin mo na diretso? Hindi, sa anak ko. Okay guys, after mga parang tagal din ng biyahe na 5 hours plus yung nag-lunch pa kasi kami, no. So we're now here sa Ordos. Ordos? O-R-D-O-S. So this is the, sabi ng tour guide namin, the richest city in Inner Mongolia. Pero developing pa lang daw siya. Hindi pa siya developed like Shanghai, Guangzhou, Beijing. Pero nakakahiya naman sa kanilang developing city. Yan, developing pa lang daw yan. Ang linis, yung highway ang lalaki. Tapos developing pa lang, nakakahiya naman. Ayan. Guys, meron daw dito sa Ordos mga tinayo ng mga condos before na mga, alam mo yung mga developers, nagtayo sila ng maraming condos tapos hindi nila na sell out. So, napapanood ko to sa mga documentaries actually na parang may mga tinayong condo tapos naging ghost village, ghost town. So, there was a time, 2016 yata, itong Ordos daw is tinatawag nilang ghost city kasi nga maraming mga developments na hindi natirhan ng mga tao. But ngayon daw may mga ginagawa ng government para mahikayat na tumira yung mga tao dito. So more people are starting to live doon sa mga bakante na areas. So magko-cruise tayo dito ng river cruise sa Ordos. So let's go. I think yun yung area guys na parang naging ghost town for some time. So, meron sila mga wall arts doon. Kita nyo yung difference, no, from the may mga tao na nakatira pa rin sa York kagaya ng pinuntahan namin kanina, but there are also people who live naman in the city na. So hindi naman ibig sabihin na pag nasa Inner Mongolia kayo, lahat ng mga tao is nandun lang talaga nakatira sa mga yurts, no. So meron din silang city dito, but again, this is a developing city pa lang daw. Philippines, any part Yeah, the whole Philippines developing. Guys, sasakay lang tayo sa parang ganito, speedboat. Kailangan ng life jacket. Pero ang weird ng life jacket nila kasi may ganyan. Parang yung mukha mo nagaganon. Hi guys. Chinese life jacket. Which one? May kwelyo, no? Pati mo ka baka, pati mo ka. Bawal malunod yung mukha. Para ano, pwede kang humigang ganun, ano? Para comfortable. May mga wall art yung kanilang river dito. Wow, social naman ang dinner natin guys. So dito tayo mag-dinner sa parang, hi madams. Mga diba si madam? Hello. Diba, ang social. So kasama na yung mga meals dito sa tour package, no? Yung breakfast, lunch and dinner. 6:30 na daw. Or magsi 7 na pala. 7:10 PM pero tingnan nyo sa labas. Maaga. Maaga pa yung 7 PM dito. Pero dinner na. Second floor daw. Okay. Okay guys, so nandito tayo sa ating hotel. Nagbabago-bago yung ilaw ng TV, so iba-iba yung color dito.
Parang magaganda naman yung mga hotels for this tour in fairness. Minsan 4-star, minsan 5-star. I really love Inner Mongolia, no? Don't get me wrong. I love the place. Very unique. One of the most unique places that I've ever visited. But I also want to be transparent to you that for this tour, merong mga mandatory na store visits, no? Today, pupunta dapat kami ng parang tribe or Mongolian tribe. Pero I was expecting na dapat may makakita kami ng mga tribo, di ba kasi nasa itinerary, like, visit sa Mongolian tribes and, meet them. But meron kami nakita na isang Mongolian, si ate girl, siya yung nagkwento ng story niya. And then after nun is, pupunta pala kami sa parang amber store. So, nagsisell sila ng ambers. So, tomorrow, I think meron din kami isa pa like silver store. And then, the day after tomorrow, may dalawa pa, cashmere and then medicine store. So, I just wanna set proper expectations to you guys na if you're also visiting dito, ayoko rin naman kasi na sabihin na huwag kayong pumunta dito. Kasi guys, ang ganda ng Inner Mongolia, okay? Ang ganda ng Inner Mongolia, pero may mga parts ng itinerary na store visits. Like, hindi naman kayo required na bumili ha. Hindi kayo required. Pwede kayo mag-say no. Kaming lahat today, di ba? Nag-say no kami. Like, hindi namin bibilhin kasi medyo matataas din yung prices. Yung isang amber parang kapresyo na ng binayad mong tour, di ba, dito papunta sa Mongolia. So, Inner Mongolia, I'm sorry. Tapos, ayun lang, sometimes kasi the people, yung nagbebenta, they tend to be a little pushy. I've also experienced this before, pero ibang travel agency yun ha. Walang kinalaman, just to clear this out. Hindi to kasalanan ng mga travel agencies sa Pilipinas, no? Yung mga travel agencies sa Pilipinas, meron silang mga partner na tours dito sa China, for example, sa Inner Mongolia. Kasi yung mga partners nila dito, usually sila yung mag-offer ng mga stores na i-visit. Kasi part of this tour, di ba, kaya nga medyo mababa yung mga prices ng tour sa China. Kasi partly subsidized siya ng government. So, since sinubsidize siya ng government, may mga required na itinerary na puntahan ng mga stores, no? So, mga jade stores, gold stores, ganun. Pwede naman kayong mag-say no, no? Hindi naman kayo. Pero kasi if you're someone na medyo mahiyain kayo mag-say no, mabilis kayo ma-pressure or mabilis kayo mahiyain kayong or first time nyo sa China for example, baka mapabili kayo. So I want to set proper expectations na kung pupunta man kayo dito, dapat matatag yung loob ninyo na hindi talaga kayo, no. If ever pwede kayo makinig kasi magpe-present sila ng products and all that, pwede naman kayo makinig, but kung bebentahan talaga kayo at hindi nyo naman talaga gusto, be firm and just say no. Pero kung magustuhan nyo yung product and feeling nyo quality naman siya, then push. But make sure lang, especially kapag mga jewelries, no? Or jewelry. Wala yatang S ang jewelries, no? Kapag mga jewelry, like gold, mga ganun, be careful. Be careful, no? Kasi I've also heard some stories, but, hindi rin naman tayo sure about that. But, just be careful, okay? If may bibilhin kayo, make sure na gustong-gusto nyo talaga yung bibilhin nyo, ha? Kasi, ayoko rin naman na, alam mo yun, suggest sa inyo ng tour. Kilala nyo naman ako. Mostly, kung anong nangyayari sa travels ko, sinishare ko talaga kasi I don't wanna set wrong expectations to my audience kasi credibility ko to. Credibilidad ko to eh. So, I also wanna set proper expectations na sobrang ganda ng Inner Mongolia guys ha. Mga yurts, yung mga tupa na naglalakad, mga kabayo. Ang ganda talaga niya. But, meron lang talaga mga tours na pupunta kayo sa mga stores. And sometimes kasi, kumakain siya ng malaking oras na instead of pupunta na lang sana sa ibang lugar, pero kailangan nyo mag-visit dun sa mga compulsory na shopping stores, no? Pero again, it's part of the itinerary. Bibigyan naman kayo ng itinerary. Make sure na basahin nyo siya and then kung okay naman sa inyo, then push. Kasi kung DIY din naman guys, ang hirap kasi i-DIY ng Inner Mongolia, di ba? Parang nasa in the middle of nowhere ka unless may private car ka talaga and all that. But ayun lang. Also, meron ding itong tour na to, meron silang tinatawag na optional tour. If I am being honest, kasi yung optional tour, parang $150 o mga 9,000 pesos, 10,000 pesos yung optional tour. Pero optional siya guys. You have the power to say no. Kasi I just noticed na for example, yung tour guide namin, medyo pushy siya na yung optional tour is optional nga, diba? From the word optional, hindi kayo required. Pwede kayo mag-say no, but sometimes the tour guide will tend to be a little pushy. On our case, like, nag-avail na lang kami ng optional tour kasi total lang dito na lang din kami. Sabi namin, sige, experience na natin. But personally, kung ako yung magde-decide, okay na ako dun sa basic, no? Kung ano na lang nasa package. Kasi package, nandun na yung mga magsusot kayo ng costume, hot air balloon, like, libre na yung pagkain. Dun sa optional tour, parang feeling ko hindi ko masyadong naramdaman yung upgrade, no? Kasi sabi ng tour guide namin, it's an upgrade experience, upgrade. But for me, hindi ko masyadong naramdaman yung upgrade doon sa
binayaran na 9,000 pesos, no? So, if I'm being honest, just stick to the, okay na ako dun sa, pero kung gusto niyo talaga ng a little extra, kasi for example, nag-dinner kami na may costume, nanood kami ng mga horse show, kung feeling niyo naman like it's worth it, no? Kung gusto niyo ma-experience, kasi nandito na lang din naman kayo din, go for it. Pero feeling ko hindi malaking kabawasan sa experience if hindi kayo mag-optional tour, okay? Ano pa yung mga na-discover ko? Tomorrow may mga i-visit pa kami ng mga silver, mga another store. So, titignan ko pa, di ba? I-share ko naman sa inyo yung mga experiences namin. But bear in mind lang guys, nahihirapan ako i-weigh kasi maganda yung Inner Mongolia. I really want you to visit Inner Mongolia. Mahirap siya i-DIY, but ayun lang talaga, yung mga store visits. It's something na hindi ko masyadong gusto. Kung may option lang ako na hindi siya kasama, di ba? Pero kasi, again, it's partly subsidized by the government. So, kailangan siyang puntahan. But, learn to say no, okay? Ayoko na gumastos kayo ng, baka mapalaki pa kayo ng gastos. Mas malaki pa yung nagastos nyo sa, dito kaysa sa mismong tour na. So, learn to say no, okay? And enjoy. Also, I just wanna reiterate, no, hindi ito kasalanan ng mga travel agencies sa Philippines. Baka sisihin nyo sila. Meron lang sila mga partner tours dito, di ba? May mga partner kasi hindi naman talaga sila yung may license to operate dito sa China or sa Inner Mongolia. May partner sila dito na agencies. And yung mga partner agencies, mga partner na tour guides, usually sila yung, alam mo yun, magko-convince sa inyo and all that. But, kaya niyan. Sa team namin, actually today sa team namin, lahat kami, walang bumili sa amin sa, parang nagbebenta kanina ng amber. Ang medyo pricey din talaga kasi yung amber, mga 60,000, di ba? 60,000, 70,000. So, medyo pricey siya. Tapos, sa amin talaga, walang bumili. So, hindi siya required, no? You always have a choice. Kasi, I'm coming from a point of someone na also experienced before. Kasi na-experience ko na to before first ever China ko, tas sabi ko, wala, bakit parang napalaki pa yung gastos ko? Nagtitipid pa ako. Di ba, first China ko dati. Nagtitipid pa ako. Tapos, yung mga, minsan, ang mamahal ng pinabibenta, tapos makakagastos ka pa ng malaki. I don't want you to experience that's the same, no? That's why I'm sharing this to you. Kasi you can say no. Ako lang dati, hindi ko pa alam mag-say no. But ngayon, matibay ako, guys. No talaga. No, I'm not gonna buy. Okay? But kung gusto nyo, hindi ko kayo pinipigilan kung magustuhan nyo yung product. Go. Okay? Hey guys, another day. Breakfast muna tayo dito sa hotel before tayo mag-start ng tour. Para maganda yung breakfast buffet nila. Mas gusto ko yung presentation ng hotel dito sa Ordos. Ay, yung breakfast dito sa may Ordos. No? And fruit area. Mas pleasing to the eyes ang kanyang presentation. May mga paganyan-ganyan pa sila. Oh, may pa dessert. I love it. Yan, may mga cake sila dito. Dito lang meron. Okay, mga siomay, siopaw, donuts, bread. Oh, wow. Parang mas marami ba dito? Soup. Okay. Different types of soup. Cakes, bread. Ano yan? Ito yata yung binili namin na parang plum, pero nilagyan niya ng flavor. Hindi naman. Kababa ko lang. Hello, good morning. Okay, soup na hindi ko mga kilala. Ito yung mga buns, guys. And then, ito yung mga gulay-gulay. Hi, madam. Good morning. Morning! Hi! Come and join us in Mongolia! Gulay-gulay. Okay. So yun guys, yung first stop natin today is yung silver shop nga. Tapos may sumalubong sa amin, tinatakan kami ng ganito. Kaya papasok tayo. I'm not sure kung pwede mag-film doon sa loob kasi sometimes hindi sila pumapayag na mag-film. But yeah, manonood tayo ng parang silver, one of the mandatory store visits. Para mga silver something, and let's see. Yun guys, ito daw is para mga 26,000 pesos yung bracelet na silver na tinitignan ni Kuya. How many grams? Guys, hindi naman sila pushy, wala kami nabili kasi wala kami pera. Pero yung iba sa amin, bumili sila ng silver. Kung mahilig kayo sa silver, si Kuya parang 450 yata yun, nabili niya 450 pesos per gram. Pero parang gusto niya naman yung design and all that. So confirm niya. Ay, may kape dyan. Kami hanggang kape lang yung afford namin, guys. So okay naman, hindi naman sila pushy, no? Itong silver. May mga stores na medyo pushy, but itong silver, hindi sila nagpo-push. If ayaw nyo, lumabas kami kasi dito lang ang afford namin.
Hindi tayong kape. Ayan, si Marvin. Hi guys. Guys, ito yung sikat na bilihan ng mga pasalubong. Ito rin yung pinuntahan namin ng Chinese friend ko na si Ari. Dito sila bumibili ng mga murang candies and all that. Ayan. Ito, mas afford natin to kaysa sa silver. Charis. Guys, kilo-kilo yung pagbili nila dito. Ayan, oh. So, pwede kayo mag-kilo-kilo ng ganito. Pasalubong nyo. Jelly. Guys, nakabili tayo ng konting snacks. Alipay lang ako. Cashless ako sa buong trip na to na wala akong dinalang cash. Kasi lahat naman kahit sa mga dun sa mga tribo-tribo, Alipay or WeChat Pay tumatanggap sila. Pwede rin GCash guys. Some of us gamit yung GCash. Pero may selected stores kasi na hindi gumagana yung GCash. But most of the stores naman yata gumagana yung GCash, but may mga selected na hindi gumagana. So ako Alipay and WeChat Pay para sure. JP in Japan. Walang kape. Pina-free taste kami ni ate ng mais nila dito. Tapos kinuha lang namin yung mais, tapos naglakad kami. Tapos nung malapit na kami sa bus, na-realize namin, ang sarap ng mais na to. So bumalik kami guys. Bili tayo ng mais. Magkano daw? Hindi ko tingnan mo. Ayan. 2个，再来2个， Ano? How much? 10元，10元， 10 yun, 10. 10? 2个玉米， Ang alipay natin. 这是不是？ Pay QR? 可以。 Oh, 10 nga. 再尝尝我们家吃的。 What's that? I'll try that. Kasi, ano yan? Kamatis. Hoy, bawal kamatis. Kampay. God, cheers. Kasi, how to? Wow. So sweet. Ang sarap na maliit na kamatis. Oo na, bilhin mo na JP. Mabubusog na kasi ako, okay na ako sa mais na to. Guys, nagmadali kami kumain kasi may nakita kaming Luckin Coffee para may 15 minutes pa daw. Yan. Medyo modern dito sa Ordos. Kita nyo, yung mga buildings. Let's go. Yan. Luckin Coffee. Parang second Luckin Coffee na natin ito. Bakit na rin first? Yung sa Guangzhou. Ay, nakadami na akong First ko yun. Ay guys, si Let's JP together. second. Together. Oh. Second lang. Mag-video ka pag laban mo yan. Ay, paano ba ito? Ano na kayo? Order na kayo? Sa cable car Another na tayo. day, another adventure. ride. Pumunta tayo sa desierto dun. Another ride. Ang tawag sa desert nito is Sahara. Ano nakalimutan ko? Sarap. Hindi namin alam Basta, kung anong desert to. nasabi ko, nakalimutan ko lang. Show. Sausaw suka desert. Ganda. Tapos muntik pa siyang maano. Maano? Mag-gera. Hindi ka ba? Sila ano? Bago lang? Dito lang bago mag-gera. Oh! Cable car na sinakyan natin. No? Tumawid tayo ng disyerto. Tapos yan, nasa disyerto na tayo. Sasakay daw tayo ng yacht. Sabi ko, yacht? Yacht pala talaga. O, tignan nyo. Para siyang mga yate yung itsura. Pero, kotse. Hindi ko naiintindihan yung tour guide namin. Sinasabi niya, we're going to ride a yacht. Sabi ko, anong yacht? Yacht? Yung pala yacht pala. Kasi akala ko magyayate sa disyerto. Pero totoo pala, dito sa yung disyerto nila compared sa Dubai, parang mas white. Ay hindi, mas white ng, mas light ang color ng desert dito. Sa Dubai medyo yellow, reddish. Car, sayang upuan. Okay, so here's the yacht. Ay, ang ganda oh. Yung mga malalaking, ano sila dito? Monster truck. Okay na madam, picturean kita. Oo, mas maraming ganap guys. Yung ano nila dito, yung disyerto, mas maraming ganap, mas maraming sasakyan na pwede kayong pagpilian. Ayan, sasakyan na naman kami ng train. Pero ito yatang train, kasama siya sa optional na binayaran namin. Pag hindi kayo optional, baka diretso lang kayo doon. Hindi ba? Ayun, may mga ano pa dyan, yacht or mga igloo ba yan? Baka mahulog sa tingnan niyo, babay ko sa inyo. Yung guys, nasa disyerto na tayo. Woo! Kaso walang habibi, no? Saan kayo mga habibi dito? Mongolian habibi. That's our goal for today, makahanap ng Mongolian habibi. Ang fantasy ko today, makahanap ng Mongolian habibi. And then,
tumira kami sa yurt. Charit. Charot lang. Bakit tayo sa yurt titira? No gagawin. No gagawin doon. No gagawin di. So yun guys, after natin sumakay nung train sa disyerto, meron naman silang parang water park dito in the middle of the desert. Yan, meron mga man-made na pools. Tapos may papanoorin daw yata tayo na show doon. Si ate kasi maganda. Di ba? 他们应该就可以月岛转一圈，我们是。 Nakasakay na tayo sa camel. Let's go! Malinya kami dito. Hi guys. Hi guys! Ay, sayang. Wow. Wow. What? This is spam. This lamb and beef. This is lamb and that is. Okay guys, we're back na here sa hotel namin. Actually, na-enjoy ko yung desert experience today, no? Hindi ko masyadong ina-expect na ganun ko siya ma-enjoy kasi nakapag-desierto na ako sa Dubai, no? But nung pupunta ako dito sa Inner Mongolia, ang daming pwedeng gawin sa desierto nila. May cable car, may mga performances, pwede kayong sumakay ng mga yacht, ng mga trains, and all that. Na-enjoy ko actually, may mga tindahan pa sila dun sa desierto. So, I was not expecting it but na-enjoy ko yung desert experience today, no? Tapos, lumipat na naman pala kami ng hotel. Di ba Mongolia is parang, or Inner Mongolia, parang yung mga tao dito before mga nomads, wala silang permanent residence. Parang ganun din nangyayari sa amin. Every night, lumilipat kami ng hotel kasi nga, every day nasa ibang city kami. So, this is our hotel again. Parang pang fourth na, no? Fourth hotel. Day 4 or night number 4 in Inner Mongolia, tapos hotel number 4 din to. Bawat gabi lumilipat kami. So this is the itsura of my hotel. Pakita ko sa inyo. Ayan. Malaki siya pero actually out of all the hotels na pinagstayan namin, ito na yung pinakamaliit, no? Kasi yung mga previous talaga, except dun sa tent or sa yurt, no? Hindi ko na masyadong inayos kasi yung gamit ko guys kasi aalis din naman kayo bukas. Diba? So, ganyan na yan. Aalis din naman kayo bukas. But I love kasi ang dami nila mga pakulo, oh. May mga free pa silang mga juice. May mga ganito pa silang mga baso. So, this is the name of our hotel, guys. Zenjin International Hotel. May mga coffee. Ito, binili ko to. Bumili ako ng ang tawag dito, tea. Kasi yung isa kong kasama dito, yung isa kong groupmate, si Doy, sabi niya masarap daw yung mga tea sa Chagi. Alam niyo naman, nasa tea era ako. Diba yung last ko na trip, nagbusan kami. Last ko na trip, nagbusan kami. Bumili din ako ng maraming tea, no? So, itry ko naman to. Baka magustuhan ko rin yung tea nila dito. Tapos, medyo naging close ko na rin kasi yung mga tourmates ko for this trip. Kasi diba, 4 days na kami na magkakasama. Tapos, same kami ng hotel lagi. Magkakasama kami araw-araw. Medyo naging close ko na rin sila. Nag-aaya sila na mag-inuman. Kagabi, actually, nag-aaya sila mag-inuman. Pero, sobrang, di ko na alam, nakatulog na lang yata ako bigla sa sobrang pagod, di na ako naka-attend. Pero ngayon, I'm not sure kung matutuloy yung inuman or bukas na lang. Pero ayun nga, nakabanding ko na sila. So, minsan after the tour, para nag-gaya sila ng bonding moments. But yeah, that's it. Our day 4 in Mongolia. Ito yung toilet. Ala, walang bathtub. Ito naman yung shower area and tapos, marami din naman mga hangiran. Ayan. Bathrobes kung gusto nyo, and mga hangiran. Kagabi, yung aming hotel is merong bathtub. Gusto ko sanang gamitin kaso sobrang pagod na ako. Nakatulog na ako. Ano yung ingay na yun? Dito? May mga pala trucks. Okay. Dumadaan. Hi guys, day 5 na natin dito sa Mongolia, no? So sa Inner Mongolia, and for today,
Usually ang gagawin natin is mag-visit ng mga stores. First is dito, Cashmere Store. Kasi di ba ang Inner Mongolia marami dito mga goats. So ang Cashmere kasi is galing sa hair or skin ng goat, no? So ito yung una nating store, Cashmere Store. This factory is also an OEM factory of those famous brands like LV, Louis Vuitton, and then this Pinta is it? Fendi. Oh, yeah, I'm sorry, it's Fendi. And then Gucci, LV. Yung guys yung mga cashmere products nila dito. Marami silang mga parang ganito. Yung mga pang winter na gano'n. Tapos may mga branded sila dito ng mga pang gano'n. Bumili yung iba, mga nasa mga 218 yuan. So mga feeling ko mga 2,000 pesos. Sabi nila for a cashmere, mura na daw yun. Or affordable na yung 218 for a cashmere. So some of them bibili ng gano'n. Kahapon din sa silver, may mga bumili din sa silver store. Hindi naman kayo required bumili. Pero if may makita kayo na feeling nyo okay naman yung quality, and then you can buy, no? Yun yung ginagawa natin dito. Shopping sa Cashmere Store. Okay guys, nasa next store na tayo. Dito naman mga tinitinda nila ito. Mga meat, mga leather, stones. Yan guys, so yung mga ano nila dito, tinitinda ng mga bag. Oh, diba? Mga leathers ba to? 1-1 to? 10K. Pero leather na to, diba? Ayan, 10. Oh, go na. Pang Japan na, okay. 10K? Maganda actually. Pang travel, pang hand carry. Sige na, go. Bilhin mo na yan. Bagay sa'yo, JB. Mag-check up mga stores. Hindi, ikaw na mag-model. Tingnan mo guys ito. 900 lang. 899 or 900 lang. Tingnan mo. O, do yung model mo. Tapos meron pa siyang May laman sa loob. Oh. Tapos leather. Hawakan mo, ang ganda ng quality. Oh, pwede. No, ang ganda. Tapos, klaro pang right hand siya kasi para diretso yun. Magpamain nyo na lang, papasabay kayo. Kayo dinner. Thank you. Happy birthday, Peter. Happy birthday, Peter. That is chicken. Guys, may nakita tayong mga Pop Mart. Di ba nagko-collect tayo ng Heron na may dalawa na ako sa bahay. So, bili tayo ng isa pa dito sa China. Ayan, magkano ba mga Heron nila? 69! Mga 600 pesos, ganun. Ano kaya yung gusto natin mabunot? Kumuha ka na? Yeah. Ano kaya mabubunot natin? Gusto ko makuha guys ito, yung may TV sa kanyang ulo. Or parang cute din to. Nakahiga. Kaso secret no? Surprise ko ano makukuha mo dito. Pero sana yun yung makuha natin. Pero cute din naman yung iba actually. Hi guys, so mag-unbox tayo ngayon ng ating mga napabili. Yun, So ano mga target nyo dito? Yung target ko, basta anything black. Black. Ako yung secret. Pati secret. Ambisyoso. Ako yung target ko yung gray. To Hirono to do, Hirono na Journal. Road journal. Yes. Okay. So magkano Let's go. bilhin natin dito? 129. 129 yuan. Or Magkano yun? 1,100. 1,100 pesos. Peso around that. Mhm. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay ba Sige, tayo? Sige, tayo. sabay-sabay Okay, tayo. let's go. Sabay-sabay bukas tapos yung plastic pakita. Sige. Saan mo binubukas? Ay, hindi. Papakita natin yung card. Hindi muna. Hindi, okay. Yung, Wait lang, sarap. Saan mo binubukas na? Dito, Sige, dito, ito, dito, ito, dito. ito. Ito? Yeah. Ready, Ready? set. Okay, tapos ilalabas muna yung plastic. Walang Okay. tingin ng card ah. Okay. Okay. So ito na siya. Ang ganda ng plastic. Feeling ko, ako yung secret. Okay. Sabay-sabay tayo. Buksan muna, walang ilalabas ah. Sige, Ay, sige. ha? Sige. Ready? 1, 2, 3, 5, 2, 3, go! Wow! Ay, pareho tayo. Palaw tayo! Nakuha ko yung gusto ko. Wow! Okay ako dito. So ito yung nakuha ko. Gray lahat, no? Oo. Pero dark gray ito. Ang cute. Yan. Pero cute pa rin. So meron na kaming panabit.
Ito na yung remembrance namin for this trip. Okay. So, yun lang. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Bye. Hey guys, hindi ako masyado nakapag-vlog dito sa day number 5 ba namin kasi mostly nag-shopping lang naman kami. Nagpunta kami sa mga stores. And, di ba sabi ko sa inyo na okay lang na mag-no kayo, hindi kayo required bumili. But, look at me. Ako yung nabudol, di ba? Nakabili din ako ng mga products kanina dun sa shopping kasi, di ba meron sila mga cashmeres, mga wool. Yung mga nabili ako ng mga... Pero siguro bukas ko na i-unbox kasi meron din ako mga napabili pa ng mga Pop Marts. Isa pa lang yung na-unbox ko, yung ito pa lang, si Hirono na pang ano sa bag. Kasi nag-challenge kaming tatlo na mga kasama ko si JP tsaka si Doy na bibili kami ng itong pang Hirono na, ano nga ba tawag dito? Road Journal, parang gano'n, Road Journal. So ito muna yung in-unbox namin. Pero may mga binili pa ako na iba na Hirono. Diba? Sabi ko sa inyo, nagsisimula yun sa isa. So nagsimula muna ako sa isa hanggang sa, ito na, nadadagdagan na. Pang 5 Hirono ko na to, diba? Sabi ko hindi ako magko-collect ng mga Pop Marts, but look, I'm here. So, ito muna. Siguro bukas ko na lang i-unbox or sa next vlog. Sige, sa next vlog ko na lang para isahang unbox ng mga gamit. Tapos, bumalik na kami dito sa Hohhot. Hohhot, which is the capital city of Inner Mongolia. Dito kami nagsimula day 1, pero nagpunta kami sa mga malalayong cities. And then now, we're back here sa capital city in Hohhot. So, magsi-city tour kami bukas. Mag-visit ng mga tourist attractions dito. And that's it. So again, maraming salamat sa pagsama sa akin. Ito yung mga pinamili ko. Meron pa doon actually. Dito sa Inner Mongolia. Thank you for joining me. And I'll see you again on the next one. Bye!